Mapagpalang araw, kaibigan! Happy Lord's Day po! Araw ng linggo ngayon, yan ay linggo para sa Panginoon Diyos. Po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, siya naman si John. yan. Nandito po tayo sa Trinidad District. Ito. Doon sa harapan, Lacson yun. Corner Lacson. Sa Barangay 96. Sakop ng Barangay 96 po ito. Sonid, District 1, Tondo, Manila. Yan. Ngayon, ang gagawin po namin, magchismisan kami sandali. Pero yung chismis, ibang chismis ito. Tungkol po sa aral ng Panginoon Diyos. Ano po? Kasi, bawal ang marites. Kaya, mas maganda kung marites ka, ang imarites mo ang Panginoon. At kahit pa paano, may saysay ang yung pagmamarites. Kaya nung isa po may pinagsabihan. Sabi ko, hindi lahat na nasasagap mo o sinabi ng kausap mo, sige sabihin mo sa ganyan. Sinasabi mo kako. Dapat ang gagawin mo, mag-isip ka naman. Mag-isip ka. Baka makasama yan or makabuti. Hindi yung kung sinabi ka ng kausap mo, sabihin mo ito sa ganyan. Ihatid balita mo. Sasabihin mo nga. Hindi ako nagkagulo. Tapos nakatwiran pa. Katotohanan daw sinasabi niya. Katotohanan pa yan kako. Mag-isip ka naman. Marites ka pa rin yan kako. Bawa sinabi ng kausap mo, pag sabi mo, walang niya sila, sasabihin mo ba yung walang niya sila? Yun naman talaga pinatid balita sa iyo, walang niya sila. O ngayon, sasabihin mo, walang niya sila. Hindi po ganun. Mag-isip naman, kaya nga tayo binigyan ng utak ng Diyos. Ganun talaga, mangangatiran eh. Pero hindi po yun ang ano natin. Actually, meron din marites sa Biblia. Okay, pagkita lang natin yung marites, makakala nyo. Ewan ko kung meron ito. Kasi sa yung Bibliang, yung tawag ng Biblia kasi, yung salita ng Diyos Biblia, meron dun eh. Ang nakalagay doon, chismosa. Ewan ko rito kung tingnan natin kung magkahalin tulad sila. Meron kasi dito. Babasahin ko lang ha. Sandali ha. Dito po sa Roma 1:29. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamahan, kabuktutan, kasakiman, masasamang isip, na puno sila ng pagkahinggit at masasamang hangarin, na umaling sa pagpatay, pagtatalo, pagdaraya. Sila'y masitsit. 30. Mapanirang puri. Yan yung mapanirang puri. Yan yung ibig sabihin ko. No? Napupot sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayabang, pagkata ng kasamaan, mga subail sa magulang yon. Yung mapanirang puri, katumbas yan, marites. Kahit sabihin mo pa totoo yung sinabi mo, mag-isip ka rin. Kasi baka yung pag sinabi mo, di, gulo ang nangyari. Sino may kasalanan? Di ikaw. Ikaw kasi negative na salita eh. Kaya medyo ingat lang po tayo. Ano? Ngayon, pag hindi ka tumitigil, ito nakalagay sabi ni Pablo. Sa 32. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito. Papatayin pala. Akala nyo ba yung marites ang tinutukoy? Oo. Sabi ni Pablo, dapat papatayin.
Kaya ngayon nga, buti hindi nila pinapatay. Para kung lahat ng banglayan, ginanon. Binabarangay lang. Ngayon, binabarangay lang. Pagkadikit mo pa si chairman, Wala na. medyo, alam nyo naman, dikit-dikit lang ang labanan. Pero hindi po nagbibiro ang salita ng Diyos, ano? Kaya ingat po tayo sa ating buhay, ano? Bilang mga tao, gamitin natin ang isip ng ating binigay ng Diyos. Yung mga bagay ba kung makakasama kang makakabuti. Sa Old Testament, may kwentong ganyan. Yung mga tik-tik pagtawagin ng Israel. Ang ginawa, meron silang isang taong napuntahan. Sabi niya sa tao na yon, pag may maganap sa amin, wag mo kami ituro. So, nung hinanap nga yung mga tao na yon, sabi nung napagtanungan, meron ka ba nakitang ganito? Ay, wala po akong nakitang ganyan. Doon po sila dumahan. O, ngayon, doon na pumunta yung naghahanap. Samantalang yung nandito lang, nakatago lang. Dalabagan. Kaya pagka ganyan po, tingnan nyo halimbawa, mayroong isang tao, hinahanap. Tapos pag nadahanan ka, pare pag isabi mo, pag may naghahanap, pag mo kong tuturo kasi papatayin ako. May naghanap. Pag tinuro mo yun, sigurado patay yun. Pero, para wala siyang mapatay na tao, sabihin mo, hindi ko nakita. Hindi nakasalba ka ng dalawang tao. Yung papatay at saka yung papatay. Sigurado ka ba yung papatay, makakapatay yun? Paano kung nagagawa sila ng kutsilyo? Kung ano man yun? At nahagaw nung gusto patayin. Walang panalo dun Pareho po magiging kriminal yon. Alin man sa dalawang makapatay. Kaya mag-ingat din po tayo, kayong mga mahilig magatid ng salita. Hindi po mo para sa tingin ninyo makakatulong kayo. Hindi, mag-isip naman kayo. Kaya nga po yung isip natin, gamitin natin. O tingnan natin ang sinasabi ng Biblia. Bilang mga taong nilalang ng Diyos. Sandali papalap tayo sa panalangin. Para harada na tayong harada, hindi pa tayo nakakaano sa Diyos. Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng Ebanghelyo ni Brother Kiko. Sana ang isip at puso ng bawat isa ay hindi na po mga manunood ng video upang lubos namin paginabangan ng iyong salita. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Ang sabi rito sa Biblia, bilang taong nabubuhay sa ibabaw ng mundo, ang sabi ni Pablo sa 6, unang Korinto 6, 19 at 20. Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Sa Diyos. Hindi ating paling katawan natin. Sa Diyos yan. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Ngayon, nag-aatid ka ng chismis o marites ka. Napaparangalan mo ba ang Diyos diyan, kaibigan? Hindi. Bawal nga yan Sabi nga ni Pablo, patayin dapat yung ganyan Si Pablo, apostol niya, pag sinabi niya, walang problema sa Diyos yun. Bakit? Apostol nga po si Pablo. Yung salita ni Pablo, nanggagaling sa Diyos. Anong sabi niya? Itong katawan natin, gamitin natin upang maparangalan yung may-hari. Sino yung may-hari? Ang Diyos. Tapos maghatid ka ng salita. Paano kung nagkataon, yung natira mong salita wala sa kondisyon? Aba, bigla siya kumuha ng baril. Diba? Kaya maghinay-hinay po kayo kung kayo man ay mga grupo ng marites. O kung marito sa lalaki. Pero hindi po talagang marito sa lalaki din. Kaya ingat po tayo, mapalalaki man, babae tayo.
mag-ingat tayo, ano? Yung katawan pala natin, gamitin natin upang ang Panginoon Diyos ay maluwalhati. Ibig sabihin, maparangalan natin ang Diyos. Okay? Ganito, paano pa natin pararangalan ng Diyos sa katawan na pinagagamit lang ng Diyos sa atin? Dito sa unang Tesalonica, meron pa sinasabi si Apostol Pablo. Unang Tesalonica, chapter 5. Ito. Magalak kayong lagi. 17. Maging matyaga sa panalangin. 18. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng nangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Tayo po pala dapat ay mapagpasalamat sa Diyos. Kayong mga nanonood ng video ito, ugali nyo po ba magpasalamat sa Diyos? O baka naman hindi. Ugalihin po natin. Ito nakasulat po. Anong sabi niya? Ulitin natin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng nangyayari o pangyayari. Halimbawa, tatulog ka sa gabi. Magpasalamat ka bago ka matulog. Tapos nagising ka sa umaga. Pagkagising mo, pasalamat ka na naman, kaibigan. Bakit? Yung nakalipas na maghapon mo, walang nangyari sa'yo. Pasalamatan mo ang Diyos. Pag natulog ka, nagising ka sa umaga, pasalamatan mo na naman ang Diyos. Bakit? Nakalipas ang magdamag. At ginising ka ng Diyos, malakas ka na naman. Pasalamatan natin ng Diyos. Maging ugali po natin yan. Ang mapagpasalamat. Kung minsan yung tao, kinakalimutan yung pasalamat Hindi po ba? Pero kapag yung mga kakilala nila, kapitbahay nila, barkada nila, kumpare, kumare, ano man yung binigay. Kung todo pasalamat, kulang na lang, alikan yung pit. Tapos bubula-bulahin pa yung nagbigay. Napakasarap nito, pare. Gustong-gusto namin ito. Para sinabi, sige pa, sige pa. Di ba ganun ang ugali ng tao? How much more kung ang Diyos po, mas lalo natin pasalamatan. Sa katawan na ginagamit natin, hindi naman natin. Pinagagamit lang ng Diyos. Pasalamatan natin ang Diyos. Bago ka matulog, pasalamat. Pagkagising sa umaga, pasalamat. Bago ka kumain, pasalamatan mo ang Diyos. Bakit? Lahat ng kinakain natin galing sa Diyos Akala ng tao, bawa mayaman ka, galing sa akin yan. Ganun ang ugali ng tao, napakatira, galing daw sa kanya dahil may pera siya. Kung hindi ka binigyan ng magandang buhay ng Diyos, wala ka rin. Kaya, huwag ka ng mga tiran. Tingnan natin. Mateo 6:9. Ganito kayo manalangin, naman namin nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. 11. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Kanino magmumula ang pagkain? Sa Diyos. Sino may turo? Si Jesus. May kinain ka, ibig mo sabihin yung kinain mong pagkain, halimbawa, mayaman ka, galing sa iyo yun. Kaya kung hindi gumawa ng pagkain ng Diyos, anong kakainin mo? Sige nga. Kung hindi, sa kasaysayan lang sa buong mundo, ilang milyon na tayo, halos kumakain ng kanin araw-araw. Pero nakita nyo bang nawala ng bigas? Kung isa, sobra-sobra pa nga ang bigas O ano yan? Gawa ng Diyos. Ayaw niya tayong magutom. Tapos, ayaw mo siyang pasalamatan. Sasabihin, galing naman sa pera ko yan, pinambili ko ang pagkain. Saan ba galing ang pera mo?
Saan ba galing ang buhay mo? Kaya nga sabi ng Diyos ni Apostol Pablo, yung katawan mo, hindi mo paghahari yan, pagmamayari ng Diyos yan. Kaya gamitin mo upang ang Diyos ay maluwalhati. Pero pag hindi mo ginagamit ang katawan mo upang maluwalhati ang Diyos, anong mangyayari? Lumalabag ka po sa utos. Utos kasi luwalhatiin mo ang Diyos sa iyo pamamagitan ng katawan mo na pinahihiram niya, hindi mo ginamit. Di natural. Kasalanan. Sasabihin pa nilang ng mga ibang to, hindi man ako gumagawa ng kasalanan. Yang hindi ka lang magpasalamat, kasalanan na eh. Kasi utos magpasalamat. Pag may utos, pag hindi mo tinupad, may kasalanan. Tandaan nyo po yan. Hindi po nagbibiro ang Biblia. Hindi nagbibiro ang Biblia. Kaya dapat po, matuto tayong sumunod. Tignan nyo, pag hindi kayo sumusunod, ano sinasabi ng Biblia? Tignan natin yung sinulat ni Juan. Ito po sa 1 chapter 3. Ang nananalig sa anak kay Jesus may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak kay Jesus, hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa kanya ang puhot ng Diyos. Gusto mong kapuhutan ka ng Diyos, huwag ka sumunod. Huwag ka sumunod. Sinabi niya, mapagpasalamat eh. Tapos sasabihin mo, maling-mali po ang ating kaisipan. Ingat po tayo, ano? Hindi po biro-biro ang salita ng Diyos. Kapag sinunod mo naman, itong kagandahan sa Diyos. Pag sumunod ka, meron naman sinasabi si Apostol Pablo, tingnan natin yung kanyang sinasabi. Pag tayo masunurin, kahit nga dito sa lupa, pag susunod kasi yung magulang, ang tuwa-tuwa ng magulang mo sa iyo. Kahit na hindi ka humingi ng pera, bibigyan ka na ng pera. Pero yung anak na hindi masunurin, hindi po ba? May ganyan talaga. Tingnan natin. Dito sa Pilipos 4:19, at buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibibigay niyang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Anong sabi niya? Lahat ng inyong kailangan. Yan ang pangako sa mga masunurin. Hindi ka kakapusin, kaibigan. Sino ba ngayon ng masaganang blessing? Yung tinatawag nilang unlimited. Sa cellphone nga, merong unlimited. Di ba yung mga text call? Unlimited text, unlimited call. Pagka meron ka unlimited text at saka call, masaya ka eh. How much more kung blessing ang unlimited ng Diyos eh. Di mas lalo kang masaya. Kanya lang, kailangan masunurin ka. Masunurin. Kaya, hindi ko mo nagatid balita ka, nagatid salita ka, masunurin ka na doon sa nagsabi sa iyo. Iwag, tao yun eh. Yung nagkausap mo, tao yun. Hindi Diyos yun. Wala kang mapapala doon. Pag nagkaroon ng away, pwede niyang i-deny yun. Paano ka ngayon, ikaw na marites? Ano ba, sinabi mo, pinasasabi ni ganyan, nag-away. Tapos sasabihin nito nila, ano ba ko sinasabi ganyan ah? Eh bakit si marites, sinabi niya, ikaw daw nagsabi? Malay ko dyan. Wala na. Ikaw na ngayon ang nadaganan. Kung hindi ka marites, wala ka sanang problema. Eh dahil marites ka, tandaan niyo po yan. Ingat po tayo. Itong ating bibig.
Meron pa tayong babasahin. Sana magkita natin. No? Ito, sa Santiago. Yung tungkol sa dila. Kaya sabi nila, mas mabuti pa putulan dila. Kesa sa buo yung dila. Ito, tingnan lang natin ang sinasabi sa dila. Meron isang ano dito. Sinabi niya ito. Santiago chapter 3:5. Ganyan din ang dila ng tao. Kay liit-liit na bahagi ng katawan. Ngunit malaki ang nililikang kayabangan. Nakita niyo, maliit na parte pero ang yabang. Isipin na lamang ninyo, napapalagalblab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. 6. Ang dila ay isangang apoy, isang daigdig ng kasamaan, nakakaawa sa ating buong katawan. Mula sa impyerno ang apoy nito at pinaapoy ang lahat sa buhay ng tao. Yan po yung dila. Napapahapoy ang isang gubat. Kaya mas mahina po masunurin na lang tayo sa Panginoon Diyos. Gamitin natin tama ang isip na pinagagamit ng Diyos. Kasi po, yan din ang binabasa ng Diyos sa buhay natin. Yang isip natin, kaibigan. Yang puso natin. Ingat po tayo, ano? Mas maganda, yung katawan na pinagagamit ng Panginoon Diyos sa atin, ayon kay Pablo, gamitin po natin upang ang Diyos ay maluwalhati. Ang Diyos ba'y nalulwalhati kapag tayo marites? Wala yan. Ang masaya si Satanas. Sigurado, pumapalakpak pa si Satanas. Okay ka bata, sabi ni Satanas. Ingat po kayo, ano? Yan dila, sinabi dila. Napapalagablag yung isang gubat. Yung buong katawan. Galing para po sa impyerno. Ibig sabihin, may impyerno talaga kayo. Kaya sabi nga ni Pablo, dapat patayin eh. Yung pala, impyerno pala. Ibig sabihin ni Apostol pa. Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na ibinahagi mo sa amin na dapat po ang katawan namin na pinagamit mo, gamitin namin upang ikaw ay maluwalhati. Hindi namin dapat ginagamit sa ibang bagay na nakakasama sapagkat hindi namin magagamit. Tiyak parurusahan mo po. Hallelujah. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay pong mga nanonood ng video, kasama ko si Brother Kiko, mag-like kayo kung gusto nyo mag-like. Mag-share kayo, share nyo sa iba. Kung gusto nyo magtanong na biblically, magtanong kayo. Malaya po kayo. Ito po yung kaibigan, yes, Brother Manny Bautista. Siya naman si Brother Ron, Chico. Yan. God bless us all. Bye.